for songs of loudest praise. Teach me some melodious sonnet sung by flaming tongues above. Praise His name, fixed upon the name of God. By thy great help I've come, and I hope thy good pleasure safely to arrive at home. Jesus saw me when a stranger, wandering from the fold of God. He to rescue me from danger interposed His precious blood. Oh, to grace, how great a debtor daily unconstrained to be. Let thy goodness, like a feather, bind my wandering heart to thee. Prone to wander, Lord, I feel it. Prone to leave the God I love. Here's my heart, take and seal it for thy courts above. Isang kagalakan po muli na makasama namin kayo sa aming pang-araw-araw na daily devotion dito sa St. Paul United Methodist Church tuwing alas 6 ng umaga, Lunes hanggang Sabado. Welcome po muli. Tayo po yung saglit na manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, bless us, O Lord, as we start this morning, O Lord. Salamat, Panginoon, sa iyong paggabay sa amin sa buong magdamag at sa taglay naming kalakasan at panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, Panginoon. Lord, sa amin, pagbubulay-bulay ng iyong mga salita, ang iyong banal na Espiritu, ang aming hinihiling na manguna at pumagitna sa aming pag-aaral na ito. Lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong leksyonaryo ngayong umaga ay matatagpuan po sa Lumang Tipan sa Sophonias, Kabanata 3, talatang 14 hanggang 20. At ito po ang aralin po natin kahapon ng umaga. Basahin ko po sa inyo ang 3 talata. Umawit ka ng malakas, lungsod ng Siyon. Subigaw ka, Israel. Magalak ka ng lubusan, lungsod ng Jerusalem. Talatang 15. Ang mga nagparusa sa iyo, inalis na ni Yahweh, at itinapon niya ang iyong mga kaaway. Nasa kalagitnaan mo ang hari ng Israel. Si Yahweh, wala nang kasawi ang dapat pang katakutan. Talatang 20. Ibabalik kita sa iyong tahanan sa panahong iyon at sa panahong kayo ay aking titipunin. Oo, gagawin kitang tanyag at dakila sa gitna ng lahat ng bansa, sa lupa, at pauunlarin kita muli. Si Yahweh ang may sabi nito. Ito pong mga talatang itong ating binasa. Ang tema po dito ay rejoice. At ito rin po ang pinunto ng ating tagapagsalita kahapon.
Ano nga ba ang sinasabi sa talatang 15? Ang mga parusa sa iyo ay inalis na ni Yahweh. Kaya sabi dito, rejoice. Lalong-lalo na ngayon sa kapanahunan ng Advento, pumasok na po tayo at malapit na ang Pasko. Rejoice. Ano ba ang mga bagay na nagpaparusa sa atin? Ano ba ang bondage na ating dinadala, mga bondage? Ito ay mga suliranin, maaring sa kalusugan, sa pang-araw-araw nating kabuhayan, at lalong-lalo na ang kasalanan. At ito ngayong Kapaskuhan, ito ang sineselebrate natin. Inaalala natin yung greatest gift na binigay sa atin ng Panginoon. Nang inalay niya ang kanyang anak, pinadala niya dito sa mundo upang tayong mga makasalanan ay kanyang mai-restore. Pero in reality, maski tayong mga nakakakilala sa Diyos, ay nagagapi. We are beaten back by the world in some point of our daily life. At minsan, talagang natatrap tayo sa mga bagay na yan. Pero sabi sa talatang 15, if we are to continue to read it, nasa kalagitnaan natin ang hari ng Israel at siya ang Diyos. At sa panahon ng ating kawalanlan at kabalasahan, nasa atin siya, kasama natin siya. At sabi nga doon, wala nang kasawiang dapat tayong katakutan. Ando doon na. Wala na tayong dapat katakutan. Andun yung pag-asa natin na kasama natin ang ating Panginoon. For God has a special place in His heart. He will not, lalong-lalo na sa kanyang mga anak na nangangailangan at lumalapit sa Kanya. Oo, hindi niya sasabihin kung bakit dinadanas natin ang mga ganitong kapighatian o kabalisahan. Pero alam ko, kung lalapit tayo sa Kanya, He will teach us or let us know kung paano natin malalakpasan ang mga bagay na ito. Paano? Ang sabi nga dito, we have to commune with God in prayer. Sabi sa James 5:13, if any one of you or anyone in trouble, you shall pray. At sabi sa Luke 11:28, sabi, blessed are those who hear or know and obey it. Talaga namang naando doon, kailangan tayong lumapit sa panalangin. And we have to dwell upon God's character. Kilalanin natin siya at malaman natin, alam natin kung ano ang character niya. But, sabi doon, we have to dwell upon God's character. Try to search and know Him better. Paano? Sa Isaiah 34:16, look at the scroll of the Lord and read it. Ano yung scroll? Yung ating banal na salita. Ang ating Bible. Kailangan malaman natin, we have to know more of God at yung character niya. Madalas sa atin, alam natin yung iba, pero mga pangako niya na andyan ang Panginoon, siya ay mabait, maawain, but sometimes nagiging complacent tayo. God will give us comfort sa panahon ng tayo ay nangangailangan. Pero minsan, we people, masyadong nagiging comfortable tayo sa ating Panginoon. We take the risk. At minsan yung kabaitan niya at pagmamahal niya sa atin
ay atin nang nawawalang bahala. Kaya, sabi doon, we have to dwell with God's character by knowing Him well, and we have to commune with our Lord. Yung communication through prayer. Kaya kahit na sa gitna tayo ng kawalanlan o kadiliman ng ating buhay, alam ko, we will start to praise God dahil alam natin ang ating Panginoon will guide us. Sasamahan niya tayo sa anumang lakbayin natin, sa ating battle dito sa ating lakbayin na ito. And unti-unti niyang paliliwanagin ang mga bagay-bagay na ating iniisip. And if we choose to dwell in God and seek His prayers in our life, alam ko, lahat ng Kanyang pangako ay matutupad sa ating buhay. With faith, ang mga pangakong ito, mga pangako ng buhay na binibigay sa atin araw-araw, panibagong buhay ang ating mararanasan. At ito ay laging bago. It is always new in the morning. Nandoon ang laging bagong pag-asa tuwing gigising tayo sa umaga. Kaya naman, we could rest in peace that God, kung ano man ang ating pinagdadaanan, God will use all these circumstances for a better future for us. Lalong-lalo na sa ating tinatawag nating anak ng Diyos. God will do it. God is faithful. At kung palagay ninyo, yung hindi pa tinutugon ng Panginoon ang inyong inilalapit sa Kanya, manalangin tayo. Be still. God promises is worth waiting for. Ask for Him in prayer, a steadfast love. At sabi nga doon sa verse 20, ang pangako niya, ibabalik ko sa inyo sa panahong iyon ang lahat ng mga bagay. At sa panahong iyon na kayo ay aking titipunin. At ito ay sinabi ni Yahweh. Si Yahweh ang may sabi nito sa atin. Sa verse o talatang 20. Lumapit tayo sa Panginoon. Kaya kung nakakaranas tayo, lalong-lalo na sa pagpasok ngayon ng Advento, sa ating ginagalawan na mundo nito, alam ko lahat tayo ay may mga dalahin, hindi lamang sa karamdaman, hindi lamang sa pinansyal, maraming mga bagay na pasan-pasan natin sa ating balikat. Pero ang sabi dito, be still. Ang ating Panginoon ay naandyan dyan. Seek His presence through prayer and with His word. To God be the glory. Tayo po'y manalangin. Diyos namin makapangyarihan sa lahat. Muli narito kami ng iyong mga anak, Lord. We are asking you, O Lord, to give us wisdom, O Lord, na madama namin, Panginoon, ang iyong boses, ang iyong presensya, Panginoon, sa araw-araw namin buhay, O Lord. Alam namin, Panginoon, na naandyan ka lang, a prayer away, O Lord. At hindi mo kami pinababayaan, O Lord. Hinihintay mo lang, Panginoon, na kami ay lumapit. Kilalanin, Panginoon, ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, Panginoon, at ang mga bagay, Panginoon, na itinupad mo na sa amin. Mga blessings mo, O Lord. Sa Paskong ito, O Lord,
Huwag sana kaming madala, Panginoon, ng mga bagay-bagay sa mundong ito. Ngunit ipagpasalamat namin, Panginoon, ang dakilang regalo mo sa buhay ng bawat isa sa amin. Panginoon, ang Paskong ito ay isang paggunita, Panginoon, ng una mong pagdating sa mundong ito. Ano ang layunin mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin? Ang layunin mo, Panginoon, ay maibalik kami sa dating kalagayan namin na aayon sa iyong mga plano sa buhay ng bawat isa sa amin, O Lord, na naka-align, Panginoon, sa iyong kagustuhan, O Lord. At sa mga pangako mo, O Lord, na tutuparin mo, O Lord, na ipaghahanda mo kami ng isang piging at tahanan sa iyong sa langit kasama ng aming Ama, ng iyong Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lord, patawarin mo kami sa aming mga pagkukulang na kadalasan, O Lord, pag dumarating kami sa mga pagsubok o mga problema na ito, Lord, nawiwindang kami at nakakalimutan namin, Panginoon, na andyan ka lamang upang aming hilingin, Panginoon, ang iyong presensya. At alam ko, Lord, you are willing and welcoming us, O Lord, to go back in your care, O Lord. Huwag mo kami sukuhan, O Lord, kung kami man ay nakakalimot, O Lord, sa aming pagkukulang at sa aming mga kasalanan, Lord. Patawarin mo kami. Ang lahat na ito'y dinadalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen.